Sobrang busy tayo for today's video mga Mors dahil magpe-prepare ako ng mga bread para dadalhin namin sa probinsya. Kaya ito, pag lumamig na yung mga breads ay nilalagay ko na dito sa may plastic tapos lalagay natin dyan sa carton. Medyo nga dami nga pala yung bread na dadalhin namin kasi pasalubong na rin namin doon sa mga relatives namin. Tapos ayan, nagdala na rin ako nitong banana bread dahil gusto ko rin ipatikim sa kanila mga Mors. Yung ating specialty, charot, ayan mga Mars. 2 karton nga pala ng tinapay yung dinala namin. Para medyo marami naman yung makakatikim kahit pa dalawa-dalawa lang yan. Charot. At shoutout nga pala dyan sa pinsan ko na si Sinoy. Ayan. On the way na kami going to Quezon Province kasi doon kami sasakay na barko mga Mars patungong Aroroy, Masbate. Ayan. First time namin dumaan sa way na to kasi madalas ang dinadaanan namin is via Pilar or di kaya Pioderan. Kaya eto, going to Quezon. Ayan. Medyo mabilis lang yung biyahe dito. 6 hours to 7 hours. Depende sa takbo. Tapos ayan. Medyo nagutom kami kasi hinahabol namin yung oras dito mga Mars kasi 9 PM alis ng barko at medyo late na kami nakaalis doon sa Bikutan mga Mars. Kaya eto, wala kaming stopover kaya dire-diretso talaga yung biyahin namin. Kaya gutom na ang mga bagets kaya for the drive-thru na lang muna tayo para ibsan naman yung ating gutom. Yung pressure kasi talaga kami sa oras to. Gawa nung dapat yung alis namin is 12 PM so nakaalis kami ng 2 o diba? Very Pinoy talaga. At eto pagdating namin malapit na kami sa Quezon. Ayan, medyo umulan-ulan siya. So, kailangan namin bagalan yung takbo lang namin mga Mars kasi hindi namin masyadong kabisado yung daan. And then, medyo pa sigsag-sigsag kasi yung daan dito. Gawa nung paakyat siya, tapos pababa ganyan. Kaya eto, nung nakarating na kami ng Quezon Province mga Mars, thank you Lord talaga. Medyo creepy yung daan kasi kami lang yung bumabiyahe. Pero thank you Lord sa paggabay at nakarating kaming safe dito sa may San Andres port dito sa Quezon. Ayan mga Mara yung schedule ng cruise shipping lines. Ayan yung San Andres branch nila. Gusto nyo mag-travel dito mga Mara going to Masbate. Ayan yung mga schedule nila mga Mara. Screenshot nyo na lang. And then yung pamasahe nga pala dito mga Mara is 1,000 pesos para sa adult and then 500 naman sa mga kids. Kasi yung biyahe dito is nasa 6 to 7 hours sa barko. Tapos yung sasakyan naman nasa 4,800. Depende kasi Mara sa laki ng sasakyan. Tapos etong maganda dito hihiga ka lang, matutulog ka. Pagkagising mo, nasa Masbate ka na mga Mare. Kaya, ito yung pinili naming way papunta dito sa Masbate kasi mas madali siya and then maiksi lang yung land travel natin which is maganda siya mga Mare kasi siyempre mga puyat ang mga people, diba? Mahirap magbiyahe mga Mars ng puyat tsaka pagod. Kaya, yung ginawa namin mga Mars. Pero siguro pa uwi, baka iba naman yung way na gagawin namin kasi medyo pricey talaga mga Mars yung pamasahe dito. Pero in terms sa travel talaga mga Mare maganda siya. Tapos kaso nga lang yung biyahe dito hindi siya everyday, parang every other day yung biyahe niya. Kaya sasaktuhin or di kaya magpa-reserve kayo mga Mars kung gusto nyo dumaan dito via San Andres Port mga Mars sa Quezon. Ayan. Tapos nakarating na kami dito sa may Aroroy around 4 AM. Tapos sumakay na kami dito sa sasakyan para mamaya diretso na yung biyahe. Tapos mga private cars lang naman kasi yung laman niya. Tapos cargo. Wala siya masyadong pasahero nung may mga bus mga Mars. Kaya konti lang talaga. At eto, creepy nga siya kasi kami lang talaga yung bumabiyahe. Ayan. Going to Balud Masbate na Mars. It takes 1 hour and a half to 2 hours yung biyahe namin. Depende sa takbo namin. Kasi, hindi namin kabisado yung kalsada dito. Pero ito naman, kinumagahan naman yung view na sumalubong sa amin dito sa may Mandaon, Masbate, mga Mars. Ang ganda pala ng mga bundok-bundok dito. Ngayon ko lang nalaman. Charot. Ito, approaching na kami sa Balud, Masbate. O, diba, bongga? Talagang na yung mga bagets. Pero okay lang mga Mars kasi saglit lang yung land travel namin. Ilang at ito, welcome to Barangay Ilaya. Nandito na tayo sa Ilaya. At ayan, nandito na tayo sa Dao. Mata ko na yung bubong ng bahay namin. Charot. Mata ko na nga si Nanay Juban at ang aking mother. Nako, very excited yung nanay namin dyan. Dahil pleto kaming magkakapatid. Lahat kami umuwi. Pati yung mga anak namin, mga asawa namin. For the first time mga Mars, kompleto kami. At of course, the reason bakit kami umuwi. Kasi first death anniversary ng tatay namin. Nakakalungkot yung bakasyon na to. Pero kailangan pa rin natin magpatuloy sa buhay at patuloy na lumaban hanggat may buhay mga Mars. Charot. At eto, excited nga yung nanay ko at eto si Chad, dumating na rin. Charot. Kasama nga pala namin si Papa Chad din. Ayan. At ang Pau-Pau yan, diba? Ang ganda ng kanyang dress mga Mars. Ang hirap mag voice over ng ganito mga Mare. Nakailang take ako
mga Mars dahil hindi ko kaya talagang magsalita. Naiiyak ako, hindi ko alam kung bakit. Pero I'm excited na masaya na kumpleto kami at nandyan yung mga kapatid ko at mga pamangkin ko. At ang baby Jake ko nga excited, ayan, gusto nang pitasin itong buko dahil abot kamay niya lang, diba? Di naman halatang excited ang baby Jake namin na matikman yung buko dito sa probinsya at eto gusto niya pa nga maglaro ng basketball. Sige, naglaro ka lang dyan, mamaya naglalaro na ng buhangin yan. At ayun nga pala yung baboy dito ni nanay, ang laki niya na. Tapos eto talaga yung na-miss kong view dito mga Mars, yung view dito sa likod ng bahay namin. Thank you Lord sa lahat ng blessings, sa lahat ng paggabay nyo sa amin na nakarating kami ng safe at maayos dito sa probinsya at na-miss ko talaga yung view na to. At thank you for watching mga Mars sa pag-share ng aming mga vlog. Thank you so much. Almusal tayo. See you on my next vlog.